Salamat, Pastor George. Sa mga hindi nakakaalam ay ang mga bata pa rito, 2 dekada na, Pastor, ano? Mahigit. Ganun nakatanda kami ni Pastor George. At nais kong in advance, humingi rin ng pamanhin kung sakaling baka maisip niyo bakit parang bagal ko magsalita. In fact, kanina, papunta rito, ako ay nagbayad sa LRT coming from Marikina. At 2 seconds, nandun ako sa counter. Iniisip ko, saan nga ba ako pupunta? Alam ko sa Cubao. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, kung sakaling ay maisip, ba't ang bagal magsalita? Pinagsama ang buffering and loading sa computer. Dahil we will admit our age, no? Hindi na kami bata. And also, inamin ko kay Pastor George kanina, I only had a little over 3 hours of sleep. So may edad na, the same, kulang pa yung tulog. Kaya I hope you understand. Bibilisan ko na kasi it's 7:30, 9:30. At buksan natin mga Biblia sa Colossians 2, verses 6 and 7. Colosas 2, 6 hanggang 7. Basahin ko na itong ating magiging discussion hanggang mamaya sa ating pag-aaral sa umaga. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya, nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay na pananampalataya gaya na tinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Itong pag-aaralan natin ngayon, sa verse 7 ay 3 bagay, yung nakaugat, nakatayo at matibay sa pananampalataya. Yun ang rooted, built up and established in Christ. At pansinin natin doon sa verse 6, si Apostol Pablo ay nagsasalita ng isang katotohanan. Itong 6 and 7 are both indicative and imperative. Or otherwise, descriptive and prescriptive. Anong ibig ko sabihin? Nagpapakita ito ng isang katotohanan na nangyayari sa tunay na mananampalataya. Ano yung mga bagay na patungkol sa Kanya? Bakit natin pinag-aaralan ito ngayon? At nais kong sabihin, sabi ko nga rito, next slide please. Hindi pala slide, no? We live in a shallow age. Sa ating panahon ngayon, nabubuhay tayo sa napakababaw na evangelicalism. Nagkalat, kapag pasok ko nga rito kanina, sabi ko nagbago na pala ang pangalan ng church, Living Epistle. Nagbago na pala alam ko SGCC, yung pala malapit lang. And I was informed, marami pa rito mga churches. Pero mga kapatid, ang problema ngayon sa evangelicalism is mababaw. Mababaw ang pagiging mananampalataya. The emphasis is on receiving Christ as a one-time event. Kausap ko kanina si Sir Stephen. Nanggaling kami sa isang church na ang emphasis ay pagtanggap. Doon sinasabi kasi nakalagay dito sa verse 6, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo, we will discuss this later sa ating morning worship. Ang emphasis ay palagi nando sa pagtanggap. In other words, prayer, altar call, or decision. And with little emphasis on lifelong walk. Doon palagi, ganun pa rin ngayon sa church na yon. Purong pagtanggap. At hindi ganun pinag-uusapan ang mga katotohanang dapat nakikita sa isang tunay na mananampalataya. Which are yun nga, rooted, built up, and ano nakalagay doon? Rooted, built up, and established in the faith. Yun ang problema sa ating ngayon. The popular messages, at palagay ko alam nyo naman ito, sa ating panahon ngayon, at lalo na kung kayo nanonood ng mga mahilig kayo, lalo na nung COVID, mahilig kayo manood ng mga messages, at perhaps some of you here came from that theological teaching. Ano ba ang tinuturo ngayon? Ang mga popular messages, prosperity, yung mga physical blessings, easy breakthroughs. Ang ating Christianity sa ating panahon ngayon, mga kapatid, is one of comfort, not cross-bearing.
ito yung panahon ngayon na napakadaling maging Kristiyano. And the problem is, na-dilute ang Christianity. Yun ang problema ngayon. There is little regard sa ating panahon ngayon at sa maraming churches nung tinatawag na doctrinal maturity. Yung pagiging mature pagdating sa pananampalataya. May discipleship, sa pinanggalingan kong church, the discipleship ay yung pagkakaroon lang ng puro conversion. One-time event of decision for Christ, accepting Christ, and then bahala ka na after that. You're on your own. Pero yung pagdating sa discipleship in living in the faith, yung pananampalataya, ibubuhay yung sinasabi ng Scripture, there is little regard ngayon. Dahil ang emphasis nga sinasabi ko is prosperity, comfort, physical blessings, o yung mga laging pagka may sakit, ikaw ay gagaling, kapag ikaw may problema, wawalan ka ng problema. At pag pinag-usapan ng endurance in the faith, yung pagpupundyagi, hindi gaano bibigyan ng emphasis sa ating panahon ngayon yun. That's why, ang pastoral concern dito, bakit natin dapat pag-aralan ito? Dapat nating intindihin itong sinasabi rito sa verse 7, is shallow faith leads to, yung mababaw na pagtuturo sa ating panahon ngayon, leads to many things, vulnerability to false teachings, madaling mapunta sa ibang katuruan. Kung tinatawag ninyong brother ang miyembro ni Kibuloy. Kung tinatawag yung brother yung miyembro ng mga relihiyon na nakasentro sa tao ang pagtuturo. Hindi ko alam. I don't know. May mga careless sa mga Kristiyano basta nasabing member ng isang Christian church. Tatawagin ka kaagad na kapatid. Careless na pagdating sa pananampalataya dahil parang wala nang pinag-iba kung anong mga pagtuturo. Vulnerable sa mga maling pagtuturo. At pangalawa, mapapansin ninyo, kung bakit natin pinag-aaralan ito, pagdating sa bagay nito, first, to be rooted up, then second, built up in the faith and established in the faith. Kasi sa ating panahon ngayon, pag nagkaroon ng konting pagsubok, nawawala. Nagtatampo. May natinan ako isang church, Baptist church sa Calamba when we're still living there. Na tumira kami doon. Some Baptist church, because of the shallow teaching, may isang nawalang pamilya. Kinausap ko yung pastor, sabi niya, bakit nawala na yung pamilya na yun? Sabi niya, hindi raw sila pinagpapala. Kaya lumipat sila. You see how shallow the belief is. Nagkaroon ng konting problema, umalis, hindi nadalo ng pastor, nagtampo. And pangatlo, shallow faith leads to a Christianity more about feelings than faithfulness. Yun ang isang problema sa ating panahon ngayon. So that's the introductory part, a call to depth in a shallow age. Kailangan magpakalalim tayo. And I believe, naniniwala naman ako na si Pastor George, knowing him, napakinggan ko na siya, malalim naman tinuturo niya, but I don't know the crowd here. Baka may mga hindi pa sinabi niya, may mga bisita rito at may mga bagong miyembro. This is just both a reminder and an invitation sa inyo. So tingnan natin. Ano sinasabi rito? Those as you receive Christ, verse 6. Di ba sinasabi doon? Pwede, Pastor, Sunday school nga pala tayo, no? Ano may style, Pastor? Pwedeng hindi ko alam kasi kung may gusto mag-interrupt. Sige, okay. Sunday school nga pala, nalilito ako. Okay. Ano ba sinasabi? Ito nga sinabi ko kanina. Ano ba yung sinasabing as you receive Christ? Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus. Katulad sinabi ko kanina, kadalasan ang emphasis is on yung sinner's prayer. Diba? Yung pagpunta sa altar. Yan ang pinanggalingan din ni Pastor George. Pagpunta sa altar at
kakausap sa iyo, merong tawag doon yung parang guide, counselor, tapos sasabihan ka na manalangin ka ng ganito, tanggapin mo si Jesus, and then i-assure ka. I-assure ka na ikaw ay ligtas na. I'm not sure sa ibang churches na pinanggalingan ng iba rito. But that's what happened to me. So I believe na ako'y mananampalata because I said the sinner's prayer and lived a devil's life after. Kristyano na ako yun ang tinuro sa akin. Tanggapin ko si Jesus at pagkatapos noon ako ay Kristyano. Ano ba ibig sabihin ng receiving Christ? Ano ba sinasabi nitong as you receive Christ? Ito ba ay pinangunahan ng pagkilos mo bago mo natanggap si Jesus? Well, I believe, I'm confident tinuro ni Pastor George ito, there should be regeneration first bago ka makapag-exercise ng pananampalataya. Magkaroon muna ng pagkilos ng Panginoon sa iyong puso as you heard the word. Gagawang banal na Espiritu, and then by faith, you receive the Lordship of Christ. I believe yun ang pagturo rito. No? Regeneration before exercising faith, and by grace alone, through faith alone. In other words, pag sinabi rito ni Apostle Paul na tinanggap ninyo si Kristo Jesus, look at the emphasis, tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon. Na Panginoon. Christ Jesus the Lord. Not just Savior, but Lordship here connotes being a master and king. Bilang hari, bilang Panginoon at hari, which calls for lifelong obedience. Sa ating nung panahon noon, nung ito ay sinulat, and even after, ito sinulat sa scriptures, pag sinabing king, yung obedience nasa king habang buhay yung king. At kapag ka ikay humiwalay ng loyalty sa king, ibig sabihin ikaw ay kaaway. Ito yung thinking sa panahon noon. And this should be the same thinking that we have now. Yung kanyang pagiging master at pagiging hari. At ang kaibahan noon, namamatay yung king, you don't know who will be the next king. But we have a living king, an everlasting king. That means hanggang sa tayo mamatay. Yun ang pagtawag sa atin. So let me make it very clear, hindi ito yung pagtanggap lang natin. Maliwanag ang emphasis dito ni Apostle Paul, Christ Jesus the Lord. Hindi lang Christ Jesus. I think that's very clear. So that means, hina-highlight dito ni Apostol Pablo yung authority and lordship ng Panginoong Jesus. So, this highlights the authority and lordship of Christ over the believer's life. So, hindi ko alam dito kung sino pang hindi membro, mga bisita rito. The question now, para sa iyo, ina-address ko to sa iyo, si Kristo ba ang may otoridad sa buhay mo? Si Kristo ba ang Panginoon sa buhay mo? That means true conversion is not just intellectual agreement or emotional decision. Maliwanag siguro yan, ano? But a spirit-wrought union with Christ, ibig sabihin, espiritu, dahil nakapisan kay Jesus, ay nagkaroon ng pagbabago ng transformation. Alam niyo, being a pastor of a small church sa Kalibo, ang advantage, alam mo yung condition bawat isa. So, alam ko yung kung saan ko i-address. Eto, hindi ko alam. I don't know if I'm talking to a member or a tender. At kung member, kung bago pa lang, struggling, thriving, o matibay na. So I hope sa mga matagal na kay Pastor George, I hope you will, bear with me. Nag-loading na naman tayo, no? You will bear with me. Na I really need to get through this bago yung iba pa mga pag-aaral. So, pansinin natin,
as you receive Christ Jesus the Lord, ano yung sinasabi rito? Dito sa verse nating pinag-usapan, pinag-discuss. Kaya't kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus sa Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Another indicative and imperative. Ano bang ibig sabihin indicative? Yung isang tunay na mananampalataya, alam niyo naman 2 Corinthians 5:17, diba? He is a new creation kay Kristo Jesus. Meron siyang panibagong buhay, at ang description ni Apostol Pablo dito sa panibagong buhay is by walking. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na walking? Bakit hindi running? Tanungin ko kayo, bakit hindi running? Ba't ka hindi running? Bakit hindi running? Sa mga medyo malapit na, triple citizenship, sabi ni Pastor Nelmar, aking po elder. Triple citizenship na kami. Ikaw, dual ka na, Pastor? Hindi pa. Hindi, dual tayo. Heaven and Filipino, triple citizenship daw. Bakit walking? You know why ba sinabi na Apostol Pablo na walking? Because walking is the common thing that we do in life. Sa bata alam bawal maglakad. Yung mga bata bawal sila maglakad, yung mga maliliit, bawal sila maglakad, takbo sila ng takbo. Pero mga adult, yung mga medyo malalaki na mga bata, ang ordinaryong ginagawa throughout the days, naglalakad. Kaya sinabi rito, as you walk, ang sabi doon? Verse 6, na lumakad kayong gayon sa Kanya. That means, yung buhay natin ay dapat nakasentro kasama si Jesus. Yun ang tinitingnan, yun ang indicative, ang isang tunay na mananampalataya na tumanggap kay Jesucristo, regeneration and faith, ay lumalakad. Lumalakad siya. At dapat siyang maglakad. I hope naintindihan yung point doon. Indicative, naglalakad siya. Ibig sabihin yun ang kanyang route, yun ang kanyang buhay, naglalakad siya. At imperative dahil kailangan niya maglakad. Iniisip ko kanina rito, pagdating ko kanina, ano kaya maganda illustration dito? Medyo pero I hope you don't mind. Alam ba yung sanggol? Yung sanggol. Yung sanggol, bagong panganak, let's say ilang buwan pa lang. Yung mga nanay dito, ang una hanapin ng sanggol ay ang kanilang dibdib. Diba? Because they would want to nourish themselves. Pero minsan, nagsasabi pa yung nanay, dead na. Nakuha niyong point? Dahil si sanggol, indicative sa kanya na siya ay tumede. Pero yung nanay, sinasabihan pa siya, halimbawa, mga 2 years old, dead na. Imperative, inuutusan pa siya. Para ang buhay Kristiyano, both indicative, naglalakad ka at inuutusan ka. Yun ang ibig sabihin. So that means, sa mga nagsasabi rito, ang buhay Kristiyano ay pagtanggap lang kay Jesus, may problema yun. Ang susunod tanong, naglalakad ka ba? Naglalakad ka ba sa buhay ni Jesus? At makikita natin yung other indicative imperative dito, yung being rooted, being rooted, ano pa yan? Bago yon. Being rooted, ano pa? Built up and established in the faith. Yung tatlong yon, katulad sinabi ko to sa ating may di ba? May
ano yan, yung binamimigay ng tracts, yung tinatawag na converted life. The converted life. Ang isa doon, unang-una, kapag ka ikaw tunay na binago ni Jesus, tunay na converted ng Panginoong Jesus, maglalakad ka, at ang resulta ng paglalakad na yun, unang-una ay being rooted. Ikaw ay nakaugat. So, descriptive pa rin, di ba? Descriptive pa rin. Ang tunay na Kristiyano, naglalakad siya, pero yung paglakad niya, makikita as nakaugat. Nakaugat siya kay Jesus. Ano ba ibig sabihin ng rooted in Him? Ang metaphor dito is yung agricultural, no? Ang suggestion dito ng rooted, hindi lang ito yung nakaugat. Kasi yung damo nakaugat yun eh. Pero ang daling tanggalin. Madaming lalo na kapag yung iyong sidewalk ay sementado, tapos may mga damo-damo, madaling tanggalin kasi hindi siya rooted as in yung di sinasabi rito. Kaya yung utos dito, hindi lang yung nakaugat ka ng konti, kundi nakaugat ng malalim, supposed to be. In other words, indicative na kung tunay kang mananampalataya, ikaw ay nakaugat. At hindi lang sinasabing nakaugat ka, ikaw dapat lumalalim ang ugat. Imperative. Medyo ba, am I talking Spanish o Greek o nonsense here? Sana hindi. Kung may question, please interrupt me kung may question kayo. Pero that means, sa mga hindi nakakaintindi, sa mga hindi pa tunay ng mananampalataya, tingnan natin ating mga sarili, mga bisita rito na maaaring hindi pa miyembro ng iglesia ito, mga bisita na nag-iisip po, tanongin mo sarili mo, tinanggap ko na ba si Jesus? Meron na bang work ng regeneration sa puso ko? Na nagbunga ng paglakad ko kay Jesus. At yung paglakad ko kay Jesus ay nakaugat. At hindi lang nakaugat, kundi lumalalim yung ugat. The metaphor suggests depth, lalim, stability, ibig sabihin, hindi mo basta mabubunot, and nourishment. Ibig sabihin, buhay yung ugat. Meron ka bang relasyon kay Jesus na nagiging dahilan para ikaw ay lumakad at ikaw ay nakaugat? Ikaw ay may lalim, ikaw ay hindi pagewang-gewang, aaten ngayon, susunod na week, hindi. Maniniwala ngayon, sa susunod na week, iba. Palipat-lipat ng church, nagtatanong, ano ba turo ni Kibuloy? Mas maganda kay Kibuloy yan. Kay Pastor George, para mas maganda kay Pastor George. Pero mas maganda kay Pastor Andy. Yun ang tanongin ninyo, mga kaibigan, yung mga wala pa kay Kristo. Are you here dahil gusto ninyo makilala si Jesus? Are you here dahil meron kayong hinahanap inyong mga kaluluwa? The first thing to do is to be regenerated and exercise faith. Ngayon, iniisip ko, kung regeneration, gawa pala ng Holy Spirit yun, ang point, wala akong magawa. No, you have to cry. Kailangan sumigaw. At ang sigaw dito ng mga talagang gustong maligtas, it is a cry of desperation. Gusto ko maligtas, pero parang hindi. May gawa na ba yung Panginoon sa then cry. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, hindi yung mag-sinner's prayer, palagi ko, save na ako, and everything. Okay, so let's move on. So, this metaphor speaks of perfect tense in Greek, a completed action. Ibig sabihin nakaugat na with ongoing effect. Ibig sabihin tuloy-tuloy na resulta. Ibig sabihin mga kaibigan dito, ang Christianity, it's not just a set of beliefs. Hindi lang ito, pinaniwala ko itong 1689 and that's all. Naniniwala ako doon sa 5 points of Calvinism. Naniniwala ako sa doctrines of grace. It's more than that.
Kaya yun ang tanong sa atin. At pag sinabing rooted, hindi ito rooted sa teaching. Teaching sa 1689 na pinaniniwalaan ng mga Reform Baptist, kundi rooted kay Kristo. This speaks of a relationship with a person, not with a set of beliefs. Kaya dapat tatanungin sarili natin, ano ba? Bakit ba ako nasa church na ito? Naniniwala lang ba ako sa tinuturo? Ay may 1689er? Although hindi ako naniniwala sa Pope as the Antichrist, although may ilang mga bagay, pero generally I believe. Yung pagiging rooted dito will always go back to the person. The personhood of Christ. Christ is the soil which withdraws spiritual life and strength. At nais ko sabihin sa inyo mga kaibigan, kapag iba ng tinuturi Pastor George dito, ako na magsasabi sa inyo, pag hindi na si Kristo, umalis na kayo. Umalis na kayo. Pagka tinuturo niya sarili niya, katulad pinanggalingan namin Sir Stephen, umalis na kayo. This gathering is nonsense pag hindi si Kristo. That's why i-emphasize natin dito yung person ni Kristo. Kaya ang tanong mga kaibigan dito na yung pamember ng church o bagong atin, meron ka bang buhay na relasyon kay Kristo that causes you to walk and be rooted sa Kanya? Yun dapat natin tingnan. The deeper the root, the stronger the life of the believer. Kaya nga doon sa Psalm 1 verse 3, naalala niyo yung mga awit, no? Ano ba ang description sa isang taong nananampalataya? Psalm 1 verse 3, doon sa puno na yon, by the streams of living water. Di ba? Buhay na buhay siya. Dahil mayroong stream of water which represents Christ na lagi siyang sinusuplayan ng nourishment. Okay. So yun yun. Pangalawa, bilis tayo, no? Built up in Him. Ano yung metaphor dito? Hindi lang tayo rooted sa kay Kristo, we are also built up. Colossians 6:2 verse 7 pala, nakatayo at nakaugat sa Kanya. Nakatayo, built up in Him. A progressive, ang metaphor dito is architectural. Naisip ko, bakit ngayon ang dati, kung gusto mo magtipid sa paggawa ng bahay, both the architecture and the structure ibigay mo sa civil engineer. Malaking tipid yun. Pero itsura ng bahay mo, hindi mo maintindihan. Talaga bahay ng engineer. Puro structure lang. But if you want a house na maganda, dapat ipagawa mo, yung design niya dapat sa architect. At maganda talaga, makikita mo sa amin, sa Kalibo, makikita mo kung sino yung gumawa, kung sino yung architect ang gumawa at kung sino yung civil engineer. Kasi yung civil engineer, puro lang poste. Walang kaitsura yung bahay. Ngayon, ang sinasabi nito, architectural metaphor, ibig sabihin yung pagkakadesign niya maganda, but he is built on something strong. Yun yung sinasabi rito. It is a progressive, ongoing building process. Ano ba yung other words doon sa pagtawag sa paglakad ng mga Kristiyano? Ang tawag doon, anong term yun? Anong term yun? Anong term? Yung everyday life ng Kristiyano. Anong tawag doon? Yes, Brad. Sanctification. Pagka tayo sinasanctify ni Jesus, because we are deeply rooted in Him, gumaganda tayo. Maybe not physically, but the life is. The life becomes beautiful, attractive. So, it is a progressive, ongoing building process. Tama ba? Which
who, whose foundation is Christ. And the believer is part of the spiritual structure. Pero ito'y built in Him. So again, all true growth, ang tunay, lahat ng totoong paglalago ay Christ-centered. Christ-centered, not self-made. That means we are shaped by truth, not trends. Ang buhay natin ay hinuhubog ng mga katotohanan na salita ni Kristo, hindi kung ano yung uso. Hindi kung ano yung uso. So, paano natin malalaman, paano tayo magkakaroon ng tayo? Paano tayo matatayo? Well, alam natin mga means of grace, hindi ba? Lahat ng means of grace na ginagamit ng Panginoon. Preaching of the Word, public worship, discipline, church discipline is one of the means of grace, and sacraments, Lord's Supper and the unang baptism, then Lord's Supper. Lahat yung mga yung gagamitin ng Panginoon yan to build us up. So that means growth is not random, but structured by God's design. Anong ibig sabihin dito? Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi ito hit or miss. It could be trial and error. Bakit? Kasi meron tayong mga bagay na hindi natin naintindihan. Na sinusubok natin lakaran at para ito sinasabi ng Scriptures, and the conscience says, para ito tama. And remember, the conscience, nagkakamali yun. And sometimes, mukhang mali. At mukhang tama, pero mali yung bunga. With the guidance of Christ, tayo ay lumalago. Tayo ay lumalago. So, ulitin ko, balikan ko. If there is regeneration, there is faith, yung pagtawag na Jesus, and because there is life, ang patay na espiritu ay buhay na, there is walk, pagtawag. At there is walk, paglakad. And yung paglakad na yan, ang isa sa mga description niyan ay rooted. Katulad discuss natin kanina bago ito. And then pangalawa, rooted and then built up. Alam niyo, isang wonder na isang katulad ko na taga Maynila ay kung paano makita yung yung halamang tumubo. At may mga nagsabi nga sa akin, maganda yung mga hindi ako nagtatanim. Nagpapatanim pero hindi ako nagtatanim. Pero pagka nakikita ko yung mga ampalaya at yung mga talong na sumisibol na. Bago sumibol yon, may ugat muna. At yung ugat lumalim muna. Bago nga sumibol yung leaves. Yun yung sinasabi ito. Kaya napakatalino ni Apostle Paul. Talaga siya, systematic talaga siya. Sinimulan muna niya yung paglakad, uugat, and then may lalabas. Magbi-build up. At yung beauty, noong build up, yung pagtayo ng halaman, ay kung gagamitin natin lahat ng means of grace. The preaching of the word like this, yung ating daily devotion, araw-araw na pagbabasa, pananalangin, fellowship, and then kapag lumiko, discipline. Ano pa ba? And even trials. Sufferings. Means of grace yan. Pag-aaral natin mamaya yung connection yan doon sa panghuli na ating i-discuss. So that means growth is not random but structured by God's design, katulad ng sinabi ko kanina. So pangatlo, ang sabi ron, established, natatag sa pananampalataya. Being rooted speaks of an agricultural metaphor. Being built up speaks of architectural metaphor. Yung established in the faith,
speaks of a legal and doctrinal term. Established. Ibig sabihin nito, ikaw ay natatag. Ikaw ay confirmed. Doon ngayon papasok yung dahil sa napakarami mga denomination, nagkakaroon tayo ng pagpili. Anong confession? Although the confessions and those teachings are just secondary to the scriptures. Palagi ko maliwanag naman sa bawat isa. Pinag-uusapan dito is na-establish ba? Establish ka na ba? Ikaw ba'y lumakas na? Ikaw ba'y malakas na? At ikaw ba'y nagpapatuloy magpalakas sa Panginoon? Ikaw ba'y confirmed na? And do you continue confirming yourself in Christ? Ano sabi ni Peter? Make your election and calling sure. Ang kinakausap niya rito ay yung mga Kristiyano na nagpapatuloy sa kanila sa kabila ng mga pagsubok. Just like us. It signifies doctrinal maturity and resilience. Pag sinabi resilience, mga Pilipino, di ba, resilient ang mga Pilipino. Nagtataka yung mga foreigner sa atin, tayo lang yata yung pagka may bagyo at may flood, lumalangoy yung mga ginagawang Olympics yung yung baha at nagtatawanan pa. And we will see that later sa ating pag-aaral doon sa Abounding in Thanksgiving maya-maya. Kaya sabi nito, as you were taught, ikaw ay naugat, ikaw ay natayo, at ikaw ay tumibay sa pagtuturo sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo, as you were taught. So that means, palagay ko alam nyo rin ito, never think you can grow apart from the Word of God. Huwag niyo isipin kailanman dito na po pwedeng maging mananampalataya, tumibay sa pananampalataya apart from Christ and His Word. That's very basic. It emphasizes the importance of sound teaching. At sa mga Reformed churches, because of the change, because of history, nagkaroon ng mga catechism, nagkaroon ng confessions, nagkaroon ng systematic theology, nagkaroon ng biblical theology. These things are important, of course, pero ang tanong sa ating mga kapatid dito do we believe sound teaching? Meron ba kayo rito, kung kayo member dito, is there anything here na mga tinuturo na hindi kayo naniniwala, you do not subscribe to? Meron ba? With contrast with modern confusion, sa panahon natin ngayon, katulad sinabi ko kanina, that's why kailangan natin pag-aralan itong basic na ito. Dahil sa ating panahon ngayon, confused ang mga mananampalataya, mga nagsasabi sila mananampalataya. Sabi sa Ephesians 4:14, they are moved by every wind of doctrine. So na-meet ko rito si isang kapatid, si mga first generation, si pinakamatanda rito si Aris. Sa Reform, kuya ko yan. Pero because Aris, 40 years ka na, sa 19 83, 40 years na. 40 years siya sa Reformed Baptist, Sabi ko nga sa church namin, alam niyo ba, the Reformed theology, not necessarily Reformed Baptist doctrine, the Reformed theology is the dead-end theology. Bakit dead-end? Kasi the only way to grow is by digging. Well, either naaalis ka, gusto mo yung charismatic, gusto mo yung Pentecostal, but highly questionable. Kasi nga, yun ang I cannot imagine kung ano pa yung mas maayos na doktrina apart from Reformed theology. I don't know, baka susunod ng mysticism, which is very dangerous. So, I'm saying this, si Aris kasi, matagal na siya, ibig sabihin, ilang church na? Trinity, tapos
Pangalawa, tagal ka na pala kay Pastor Joey, ano? Pangalawa, ako naka-4. Pero puro Reformed Baptist churches. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang tanong sa atin, tayo ba ay nandun sa tunay na pagtuturo? Are we rooted? Are we growing? Are we stable? Ayon sa pananampalataya na tinuro sa atin. Let me hear yun, ano? Malapit na. Build up, okay. Wala ako. Establish in the faith. Okay. So, contrast with modern confusion, marami sa ating panahon ngayon, dahil hindi sila tinawag, hindi sila tumanggap, hindi sila lumalakad kay Jesus, hindi sila nakaugat, dahil hindi sila nakaugat, hindi sila nabibuild up, hindi sila na-establish, sila ay papalit-palit ng kanilang mga pinaniniwalaan o kaya papalit-palit ng grupo. Yung iba, kaya pumupunta rito, yung iba pumupunta sa isang grupo dahil masaya doon. Ang hinahanap yung mas masaya. Dito medyo pagka reform pa, parang ano, no? Pero si Pastor George, alam ko may mga modern song siya na may contemporary. Okay naman yun dahil very sound naman. Pero naalala ko nun sa Moonwalk, may mga umaattend sa amin na nakaganong kami, kumakanta kami ng solemn, sila gusto nang gumanon. Nagtatanong, ba't wala kang palakpakan? And then the other, pagdating susunod na week, di mo na makita. They're not after the truth. At nakikita ko maraming kabataan dito. Lalo sa ating panahon ngayon, it's more of emotionalism. What feels good rather than what is right. Ito ang ating panahon ngayon. Many today are tossed by every wind of doctrine. And without being established, dahil hindi nga na-establish sa pananampalataya, believers fall prey to legalism, emotionalism, prosperity theology, and even mysticism. So ang tanong sa atin, mga kapatid, are we anchored in the truth? Tayo ba ay nakaangkla sa katotohanan? Ang picture dito ay isang alam niyo naman angkla, di ba? Anchor. Alam niyo 'yun, angkla. Napakaliit na metal yung kumpara doon sa shipping vessel, pero stable yung ship because of that anchor. Ibig sabihin, ang kanyang kinakapitan ay isang maaring hindi ko alam, malaking bato, boulder. Pero kapag yung sea ay unstable, rooted siya, naka-anchor siya, hindi siya umaalis kung saan gusto niyang dali siya nung waves. Because naka-anchor siya. Ang tanong sa atin ngayon, dito, are we anchored in the truth? At pag sinabi natin mga truth, mga kapatid, what do I mean by truth? Ano ang ultimate truth? Ano ultimate truth? Importante ito para ano yung ultimate truth? Anyone? Any guess? Any guess? What is the ultimate truth? Si Jesus. The ultimate truth is not an abstract or a principle. It is a person. So ang tanong, nakaangkla ka ba kay Jesus o nakaangkla ka sa 1689? Nakaangkla ka sa SGCC? Masaya dyan. Yung pastor dyan, medyo kengkoy. Na-entertain ako pag nagsasalita siya. Doon ka ba nakaangkla? O nakaangkla ka sa truth kay Jesus, not yung set of beliefs? Yun ang tanong. At kung hindi, mga kapatid, mga kaibigan, I invite you to anchor yourself in the truth who is Christ. So, a brief note, no? Nais ko tapusin ito sa abounding in thanksgiving. Ito magiging pagtuturo natin mamaya. So, Paul ends this section by mentioning thanksgiving.
At pag-usapan natin mamaya, bakit naisip ko itong abounding in thanksgiving. As a natural fruit of deeply rooted, well-built, and established faith. Ibig sabihin, yung pagpapasalamat ay natural na bunga ang isang tunay na mananampalataya na malalim ang ugat kay Kristo, well-built sa mga katotohanan ni Jesus, at naka-establish sa pananampalataya. Ang bunga niya ay isang mapagpasalamat na espiritu. Gratitude is not the focus, but it is worth noting. Bakit? Thankful hearts flow from depth in Christ. Bakit maraming mga, medyo pre-empt ko, bakit maraming mga Kristiyanong mareklamo? Lalo pagka tag-init ang panahon. Di ba? Thankful hearts flow from depth in Christ. Lalim kay Jesus, not just from blessings received. Ang dali magpasalamat, lalo na ngayon kung government worker kayo. Ano meron ngayon? Kung government worker sa government, mid-year. Di ba? Nakasibangot pagpasok sa opisina, pagbalik nakangiti. Thankful na thankful sa blessing. Salamat sa blessing na ito. Everything good is a blessing. Dati. So, thankful hearts flow from depth in Christ. So, ang tanong ko mga kapatid, mga kaibigan, may lalim ka ba kay Jesus? I am confident na matagal na kami magkakilala ni Pastor George. Hindi nagbabago mensahe. It's always Christ-centered. Pero I'm still challenging you. Ang hirap magpastor sa ganito. Ilang member? 100? Isang pastor? Naku, mauubos talaga buhok ni Pastor George. Magkaroon lang ng isa o dalawang masakit sa ulo. Naku. Ilang buwan yun hindi patutulugin yung pastor. Ang solusyon dyan, are you deeply rooted in Christ? Yun ang tanong sa atin, mga kapatid. At kung ikaw hindi mananampalataya, are you in Christ? Are you deeply rooted in Christ? Because a deeply taught, deeply formed Christian overflows with gratitude even in suffering. Even in suffering. Kaya nga sinasabi ko kanina, ang dami akong mga Kristiyanong kakilala, ang dali nila magreklamo. Ang dami nilang concern na unahan lang doon sana, unahan lang sa sasakyan, na overtake. Talagang o kaya doon sa pila doon sa McDonald's may isang matanda na nauna. May yung anak ko kasi siya, pumili siya sa hindi ko alam, McDonald's yata yun. Susunod na siya. Tapos, may isang matanda, okay lang. Okay lang, isang matanda, senior. Alam niyo naman, di ba? Mga senior, malapit na ako doon. No? Senior. Okay. Okay lang sana, isa. Tinawag niya, 5 pa. Ano oras niyo? Magagalit ba ako? Magagalit ba ako? That's the life that we are facing now. Pero kung hindi ka deeply rooted kay Kristo, ang right ko, yung karapatan ko. So, I think mga kapatid, So, conclusion, the Christian life is a journey of depth. Huwag tayong makukontento sa pasimba-simba lang every Sunday. Anyway, turo ni Pastor George, may meditate ko naman yan, tapos konting devotion, konting prayer. The Christian life is a journey of depth. Dapat malalim tayo as believers.
dahil malalim ang ating pinanggagalingang source ng mga katotohanan. In other words, Christianity is more than receiving Christ, it's walking in Him daily. Shallow faith collapses under pressure dahil mababaw na pananampalataya, parang doon sa rocky soil, no? Na yung seed na napunta sa rocky soil, but deep faith thrives even in hardship. So, the evidence of true discipleship, dito tayo magtatapos, ay nakaugat kay Kristo, itinatayo ng kanyang katotohanan, at nai-establish sa mga tamang pagtuturo. So, this is what the modern church urgently needs. Ang modern church, ang kailangan niya, hindi more excitement, but more depth. So, basic yung tinuro ko, ang challenge ko sa inyo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, lalo mga kapatid dito, palalimin natin ang ating relasyon kay Jesus, because that's the only way we will thrive in this problematic world na ating kinabibilangan sa mga sandaling ito. I think I have enough may tanong ba? Sige, maraming salamat, Pastor. Meron ho ba kayong gustong itanong? We still have 5 minutes for your question. Okay? Any questions? May nagpapatanong dito sa akin, Pastor. Dalawa to, no? Una, sige, pakisagot mo lang ng mabilis. Okay lang yan. Masasabi ba natin na tunay na Kristiyano ang isang tao na hindi naniniwala doon sa sound doctrine of election? Yan ang unang tanong. Pangalawa, para pagsabayin na natin. Ano po masasabi, paano nyo ba papayuhan ang isang tao, isang Christian na matampuhin? Kasi binanggit yung salitang matampuhin eh. Unang tanong, anong masasabi nyo daw po doon sa Kristiyanong hindi naniniwala sa doctrine of election? Sabi nyo kasi daw dito ay dapat rooted, established in sound doctrine. Well, unang-una, let's admit, we do not have the monopoly of the truth. Mm-hmm. So, kaya nga ang cry ng mga reformers, a reformed church is always reforming. Mm. Kasi as the church ages, meron siyang mga nakikita mga paniniwala na dapat tanggalin. Mm-hmm. Now, one of them, yung election, matibay tayo doon, Mm-hmm. but remember, hindi lahat ay pare-pareho ang pinanggalingan. Halimbawa, tingnan natin yung magkaibigan George Whitefield at saka si Charles Wesley. George Whitefield was a Calvinist. He believes in election. Pero si Wesley, both the Wesley brothers, mga Arminian talaga sila. Mm. But they act like Calvinists. And yet, yung brotherhood nilang dalawa, hindi matatawaran. Hindi kinondem ni George Whitefield yung brothers. Just because hindi naniniwala sa election. I think we should have that generous spirit towards a brother. Hindi natin sabihin hindi ka Kristiyano because you don't believe in election. Una, we don't have the monopoly of the truth. Pangalawa, nasaan yung Christian spirit doon? Sigurado, hindi siya Kristiyano, kundi siya naniniwala si Kristo ay Diyos na naging tao. Katulad sa 1 John na tinuro doon. Yung mga maliliwanag doon tayo maging very very strict. Pero pagdating sa mga area na which is pwedeng humigpit o pwedeng lumuwag, maging compassionate tayo, maging generous tayo. Pangalawa, Ano po ang masasabi nyo doon sa mga matampuhin. medyo matampuhin? Anong payo ang dapat ibigay sa kanila? Baka, Unang tanong ko ganito, yung pag matampuhin mo, 20 years na yan? 20 years na ba yan? I cannot judge you kasi hindi ako matampuhin. Pero may iba akong weakness. No?
Ang tanong is, nakikita ba yung struggle sa kanya? Mm. Struggle. Pangalawa, nakikita ba yung pag-admit sa kanya? Na, kapatid, medyo masama itong galing itong matampuin. Paano ko ba ito paglalabanan? Mm. Again, let us be generous. Na ando sa bagay. Maaaring hindi mo weakness yon. Maaaring weakness na yon. May iba, ang weakness ng iba, mainitin ng ulo. Mm. Ang question is, nag-i-struggle ba siya doon? O easy na sa kanya yon? For 25 years, wala ka na magagawa. Ito personality ko to eh. May problema doon. May nakita kong problema doon. 25 years, matampuhin ka pa rin. Laking problema nun. Ang tanong, ikaw ba nakaugat kay Kristo? Mm. Okay, maraming salamat. Meron pa po na gustong magtanong. Si Ate Vanji. Ate Vanji, oh. Nandali, Ate Vanji. Yun pong pagkakaunawa ko sa mga narinig ko, para pong naunawaan ko na ang mga Kristiyano po, tama po na dapat tayong lumalim. Pero hindi po pare-pareho kung paano po nakakaiba ang mga gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nakakaiba-iba tayo sa ministry, sa mga kaloob. Ganon din po ang proseso ng paglalim. Hindi po may mga ang bilis, bago lang, pero ang lalim. Meron naman po napakatagal na, pero nagsisikap, pero hindi pa rin. Pumapasok po yung narinig ko na generosity. We should be generous with each other. I-accept natin, we should be compassionate, tanggapin yung mga kahinaan ng bawat isa. Nahirapan ako. Ano pa ba? Ay, po, parang ganun ang pagkaunawa ko na may structure. Nakita ko yung structural presentation nyo kung paano. Pero pumapasok po doon yung personal na pagkakaiba natin magtanggap. Yun lang po. Salamat, Ate Vanji. Pero meron namang malalim. Sa sobrang lalim, di mo na maintindihan. No? Pero mahirap naman yan. Pero maganda rin paliwanag mo. Parang ganyan eh. Yung ampalaya, lahat ng ampalaya, hindi pare-pareho yung ugat. Oo. Hindi pare-pareho yung dami nung leaves. At hindi pare-pareho yung dami nung fruit niya. Mm. Just because one ampalaya has this root, hindi na siya ampalaya. Ampalaya pa rin siya. Kasi makakain mo pa rin yung bunga. Yung sinasabi ni Sister Vanji. yan ang reason, at yan ang reason kung bakit kailangan maging part ka ng church. No one can become a genuine Christian na malayo sa church. Bakit? Kasi yung dynamics sa loob ng church, paano pakikisamahan yung kapatid na to? Hindi ko talagang kaya siya tisin, but I have to love him. I have to love her. Dapat intindihin ko siya. Sa context ng committed church membership yan. Kaya yun ang nais ko dagdag lang yun. Ano? And if you say you're a Christian and yet you're not part of the church, kasi hindi ka naniniwala sa church, may problema kang malaki. Pupunta ka rito just to slide, makarinig yung maganda, pag uwi, balik sa dati, kasi wala naman akong restraint. Hindi ako covered ng church discipline. At maraming Christian nga naman ganyan. Sasabi sila Kristiyano, and yet ayaw nila maging part ng church. Remember, church membership, dyan may exercise yung patience mo, dyan may exercise yung generosity mo, dyan may exercise yung understanding mo, kindness mo, by being committed with one another. So, Yeah. Another question, sandali lang, meron pa na, still have time. What if a person claims to be a Christian, though passionate naman siya in terms of ministry and everything na ginagawa ng isang Christian, pero naniniwala siya sa good works to be saved? He claimed to be a Christian, and he is so passionate, and he's so very religious. Maybe his character is shining, but he still believe that salvation is, good works is part of our salvation. question doon, yung good works pa part after na salvation o good works ay part before salvation? Yun ang tanong doon. Mm.
Sabi ni James, show me your faith, but I will show my faith by my works. So yun ang tanong doon, ano ba yung naniwala ka na naniwala ka ba na ikaw ay naligtas dahil ikaw gumawa ng mabuti? O ikaw ay mabuti dahil ikaw naligtas? Yun ang tanong. Pero kung naniwala ka na ikaw ay maliligtas because of your good works, you're damned. Yes. Yun ang maliwanag doon. Kasi wala kay Chris, kayo dito sa pinag-aralan natin, sabi, rooted in Him, not rooted in good works. Di ba? So kapag ang paniwala mo, maliligtas ako by my good works, I'm sorry, hindi ka ligtas. Yes. Maliwanag yun sa scriptures.